gagawin ng bukas ay sa lugar sa Katangian. Miss, kanti lang. Upang mawawaan ang lahat ng paliwanag sa mga pagkakas upang hindi natin maisayos Dali lang, op. ang tradisyon mo sa ating bayan. Pagkakapan ng simbahan ay tinutuwing na isang anyo ng gumagalaw na katikesis na nagsasadula sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Kristo. Ayon sa Sinodo sa Toledo noong 1536 ng sasaksi. G, kante, G. Si Santa Maria na ating simbahan. Diyan po paparada yung mga karosa para po sa lahat ng sasaksi at manonood ay dito po sa looban ng tali, dito po sa may harapan may Knights of Columbus. Diyan po dadaan yung mga kapo masasagasaan. Kapit na! Boss, may rala, boss. Sama ko kayo bukas. Meron pa isi. Sandali lang. Ay, go! Baka na naman yung gasolina. Bumiyahin na. Sa mga sumusunod na gabay. Meron po tayong ilang lugar para sa lahat ng manonood ng ating sesyon. Ito po ay dito sa gawin ng boto ng simbahan sa harapan ng live screen. Hinihingi po na bakantihin ng mga manonood ang basketball court sa dyan po paparada ng mga karosa. Kaya hinihingi po na yun po ay bakantihin. Hinihingi po sa lahat ng manonood dito po tayo sa may ito po ang ating ruta, lalabas po ng main gate ng Hulo, dire-diretso po patungo
patungo sa bisita ng Hulo, Bunying Stream. Liliko po sa may bantayan, patungo ng Simon Sirineo. Tinulungan ni Simon Sirineo si Jesus ang pag-aari ng ilang lingkod at pamilya. At sa ating kulturang Pilipino, ito ay sa kadahilanang dito napapaloob at sinasariwa ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay o misteryo ng Pasko ng ating Panginoon sa Kristo. Isa sa mga matandang kaugalian natin sa panahong ito ay ang pagpuprosesyon na gaganapin ngayon. Ang pangunahing layunin ng mga ito ay ang pagsariwa sa mga pangyayari sa mga huling sandali sa buhay ng Panginoong Jesucristo upang maantig ang ating puso na tumugon sa pagpapamalas ng dakilang pagmamahal na ito. Naglalayon din nitong ihayag sa atin ang mga halimbawang pinamalas ng mga taong nakihisa sa Panginoon sa kanyang paghihirap, pagkamatay at pagkabuhay. Sa pangunguna ng mahal na Birheng Maria upang sila'y maging mga huwaran ng pagsunod sa Panginoon. Kaya halina mga kapatid, ating muling tahakin ang landas na dinaraanan ng Panginoong naglalakbay mula sa kabiguan tungo sa tagumpay, mula sa kamatayan tungo sa muling pagkabuhay. Samahan natin siya at makisa tayo sa kanyang pagpapakasakit, kung paanong siya rin ay nakisa sa patuloy na nakikisa sa ating kalagayan. Ito ang imahe ni San Pedro, ang unang Santo Papa ng Roma. Tanda na siya ang pinagkakatiwalaan ng Panginoon na pangasiwaan ng banal na simbahan. Makikita rin sa tagpong ito ang isang tandang na sumisimbolo ng pahiwatig ng Panginoon na bago ang pagnilaog nito ay makatatlong beses siyang itatatwa ni San Pedro. Camarero, samahang San Pedro ng Salison. Ang iilaw, samahang San Pedro. Ano bang sabihin ni Jesus sa inyo? Ang ikalawang misteryo ng liwanag, ang unang himala ni Kristo kung saan ginawang alak ang tubig. Camarero, Ginoo at Ginang Raul Atadero, ang iilaw, apostolado ng panalangin. Dalawang taong gulang. Muli po'y nananawagan kami na may nawawalang bata na ang pangalan ay Gian Lopez na may edad na 2 taong gulang. Si Jesus sa piling ng mga bata. Jesus entre los niños.
Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa katulad nila, nagahari ang Diyos. Camarero Sofia School. Resurrección de Lázaro. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Lazaro, lumabas ka. Ang Ebanghelyo sa ikalima at huling linggo ng Kwaresma, taon A, sa binyag, binibigyan tayo ng isang bagong buhay na kaloob ni Jesus. Camarero, Pamilya Tamayo. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. La Jumenta o la Borriquilla, Jesús entrando en Jerusalén. Osana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Mamamalas na si Jesus ay nakasakay sa bisirong asno na karaniwang makikita sa eksena ng Belen tuwing Kapaskuhan at hindi sa kabayo. Tandaan na ang hatid ni Jesus sa atin ay kapayapaan at hindi pagkakawatak-watak na sinisimbolo ng kabayo na isang hayop na pagtigma. Camarero, Ginoo at Ginang Francisco, Jose, Merly Jose at Baby Ramos. Iilaw sa Mahang Santo Rosario. Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang napipintong pag-aalay ni Jesus ng buhay sa krus ay pinangunahan na niya sa huling hapunan habang kasalo ang mga alagad. Sa anyo ng tinapay at alak, inialay niya ang kanyang katawan at dugo upang ang lahat ay buhayin at mapatawad. Camarero, Ginoo at Ginang Lauro Legaspi at Pamilya. Iilaw, Eucharistic Lay Ministers. Kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pagtupad sa kalooban ng Ama, ang namayani kay Kristo, na bagamat tigib ng hapis at dalamhati sa kanyang pananalangin sa Ama. Inilahad niya ang pagnanais na malampasan ang kalis ng paghihirap. Subalit ibinukas din niya ang kanyang puso upang mangyari at mamayani ang kalooban ng Ama. Nawa sa tuwing makikita natin ang tatlong ito ay masambit natin, Fiat voluntas tua, your will be done, sundin ang loob mo. Mahalagang pansinin din po na sa pasok na ito, sa karupong ito, ay inilalarawan ng pananalangin sa paraang alegoriko, di katulad ng ibang mga paso ng katulad na eksena sa ibang mga parokya.
Francisca Araniego at pamilya, Ginang Choleng Carillo, Iilaw, Adoración Nocturna Filipina. Ang gapos. El Dios atado, el prendimiento. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo para daktin ako? Ang imaheng ito ay isa sa mga pinakaantigong imahen ng ating bayan. May natatanging debosyong magpahanggang ngayon ay isinasagawa. Sa pagtitig sa mga mata ng imaheng ito ay mababakas ang katanungang namamayani sa puso ni Jesus. Handa ka bang dumamay sa akin? Ang imahe ng Santong Gapos ay isang hamon para sa ating lahat na maging handang makiisa sa paghihirap ng Panginoon at tahakin ang daan ng krus tungo sa muling pagkabuhay. Camarero, pamilya ni Ginang Oliva Pedro Francia. Iilaw, mamamayan ng Kalbaryo at mga taga-Bukid. Itinuturing po ang Santong Gapos na patron po ng kabukiran ng may kawayan at ayon po sa tradisyon ay hindi po maaaring itawid ng tulay ng bayan kung hindi po Semana Santa. Ang pagdakwa ni Pedro. Las tres negaciones de Simón Pedro. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay may ikatlo mo akong itatagwa. Hilingin natin sa Panginoon na pagkalooban tayo ng biyaya na mamalaging tapat sa Kanya. Camarero, Father Romy Sasi at Binibining Catalina Dazo. Isa po ito sa mga pinakabagong paso po ng ating bayan para sa taong ito. Si Jesus sa harap ni Herodes. Jesus ante Herodes. Hinamak siya at pinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Camarero, pamilya ng yumaong Dr. Mario Villacorta. Iilaw, Cursilio Movement. Ito po ang una
Jesus. El Desmayado. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang salita pong desmayado ay buhat sa wikang Kastila, desmayar, nang ibig sabihin po ay panlulumo. Camarero, Ginoong Francis Casas at pamilya. Hindi kita napansin. Seychelles. Butong ng koronang tinig. La Coronación de Espinas. Ang mga kawal ay kumuha ng kalamang makinig, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Panginoong Jesus, ang mga kamay na mga nagpahirap sa iyo at patuloy ko itong ginagawa kapag ako'y nagiging malupit sa aking kapwa o inilalagay sila sa kahihiyan. Kaawaan mo ako, mahal kong Jesus. Kaawaan mo ako. Amen. Camarero, Ginoo at Ginang Nelson Ninobla. Iilaw, kapatiran ng Lord of Pardon. Homo, Señor de la Humildad y Paciencia. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Camarero, Ginoo at Ginang Manny Gallego at pamilya. Iilaw, Secular Franciscan Order. Ang karupong ito ay isa rin po sa mga pinakamatatandang imahen ng may kawayan. At inilabas si Jesus na may koronang inig at balabal na purpura. Narito ang tao. Ang paghatol ng kamatayan kay Jesus. La condenación a muerte. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Tila hindi kapanipaniwala, ang tanging walang salang tao sa mundo ay hinatulan ng kamatayan ng mga tao. At ang kakilakilabot na pagsasalungat na ito'y tila walang katapusan, habang ako mismo ay muling nagbibigay sa iyo ng hatol ng kamatayan sa tuwing tatalikuran ko ang iyong pag-ibig. Camarero, pamilya ng yumaong Dr. Mario Villaporta. Iilaw, Knights of Columbus. Ito po ang ikalawa sa mga malalaking karo po sa may kawayan, at sa katunayan po ay ang unang naitayo at naisali sa prosesyon. Ang pagpapasan ng krus. Jesus carga la cruz. At lumabas siya ng pasa ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo. Panginoong Jesus, ang barakila na kahoy na ipinapunas sa iyo ay napakabigat, sapagkat kasama dito ang bigat ng mga kasalanan ng buong sangkatauhan.
ipagkaloob mo sa amin, O Panginoon, ang biyayang kailanmay di magbigay ng mga pasaning sa kapwa dahil sa aming mga kakulangan at pasaning lagi ng milakas ng loob. Ang krus ng aking pang-araw-araw na tungkulin sa pakikisa sa iyo. Amen. Camarero, Ginoong Alex, Adela Apenya at pamilya. Dito! Magpapang mo! Unang pagkarapa. Jesús cae por primera vez, la primera caída. Ang bigat ng krus sa iyong mga balikat, ang bigat ng mga pangalipustang ipinukol sa iyo ng nakakagulong mga tao ay napabagsak sa iyo sa lupa. Panginoon, huwag mong hayaang tuluyan akong malugmok sa alabok ng pagkapahiya at pagkatalo dahil sa pagkasira ng loob at kakulangan ng pananampalataya. At kapag nadarapa ang aking mga kapatid, pagkalooban mo ako ng pusong makabagin upang di na ako makabigat pa sa kanilang pasanin. Amen. Camarero, Pamilya Ramirez at Palaganas, Iilaw, Parish Commission on Youth. Nasa lubong ni Jesus ang kanyang nagdadalamhating ina. Jesús se encuentra con su madre. Camarero, Binibining Maria Mistica at Binibining Lete Villaporta. Iilaw, Catholic Women's League at Mother Butler Mission Guild. At ang tubong ito ay ang ika-apat na estasyon sa ating Via Crucis. Tinulungan ni Simon Cireneo si Jesus. Simón el Cireneo ayuda a Jesús. Napakagandang pagmasdan kasi Simon ay hindi nagatubiling pasanin ng iyong krus nang sa gayon ay alisin sa iyo ang bigat nito. Subalit ang bigat ng aming mga kasalanan ay nasa mga balikat mo pa rin, Panginoon, sapagkat ang bigat na iyon ay ikaw lamang ang makapagdadala. Camarero, Ginang Benigfloro at pamilya. Iilaw, Kristong Kapatiran at Bible Apostolate. Ni Verónica ang mukha ni Jesus. La Verónica limpia el sudor del rostro de Jesús. Camarero, Vilma
Villacorta brothers and sisters, iilaw, servants of the Lord Prayer Community. Ang pangalan pong Veronica ay nanggaling po sa mga katagang Griego na Vera Ikonos, nang ibig sabihin ay ang totoong larawan. Partikular po sa Pilipinas ay larawan na ni si Santa Veronica na may hawak na birang na 3 muka, sapagkat sa iba pong mga lugar ay nilalarawan lamang po siya na may birang na may iisang muka. Camarero, Dr. Juan Casillas at Pamilya. Iilaw, Nazarenos College Foundation. La tercera caída. Camarero, pamilya ng yumaang Dr. Mario Villacorta. Iilaw, Divine Mercy Apostolate. La exaltación de la Santa Cruz. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Camarero, Ginoo at Ginang Pedro Rubio at Pamilya. Ikalawang wika. La segunda palabra, el ladrón penitente. Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Camarero, Sub-Parish Pastoral Council ng Calvario. Ikatlong wika. La tercera palabra, el Calvario. Hodie ecce filius tuus, et tu ecce mater tua. Babae ang iyong anak, narito ang iyong ina. Camarero, Sub-Parish Pastoral Council ng Bulog.
sexta palabra, consumado est. Naganap na. Kamarero sa Parish Pastoral Council ng Bangkal. Ikapitong wika. La séptima palabra, la expiración. Pater, en manos tuas, comendo Espiritu meo. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking kaluluwa. Kamarero sa Parish Pastoral Council ng Lumos. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. La muerte de Jesús en la cruz. Kamarero, Ginang Narcinta Sahe at Pamilya. Iilaw, Christian Family Movement. Ito baga punsong diyan, kamay mong sakdan ng dilaw, na iginawad sa lahat. Bakit ngayon ay may butas at ang dugo'y nagdarana? Ito baga ang buhok mo, tuwi na yung sinusuplay ko, pinuhusay kung totoo. Bakit ngayon gulong-gulo, natitigmak ng dugo mo? O bunso kong sinisinta, ano at binigyang pusa, iyang dalawang paa, Pedro Rubio at Pamilya. Ang banal na paglilibing. Jesús llevado al sepulcro del Señor de la Sagrada Mortaja. Kamarero, Ginoo at Ginang Pedro Rubio at Pamilya. Hinihiling po ang katahimikan sa pagdaan po ng Santo Entierro. Sa ating ding prosesyon ngayon, ginugunita natin ang paglilibing sa Panginoon. Sinasabi natin sa pagpapahayag ng pananampalataya, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, ipinako sa krus, namatay ginibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Tunay ng bahagi ng misteryo ng Pasko ni Kristo ang kanyang kamatayan at pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Ipinaghihiwatig nito ang lubos na pag-iisa ni Kristo sa ating kalagayan maliban sa kasalanan. Ipinakayag nito ang isang paanyaya para lumaya mula sa kasalanan at kamatayan. Ito na nga ang panahon na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos.
de Betania. Kapatid ni Marta at Lazaro na muling binuhay ni Kristo. Si Maria Betania ang nagbuwas ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Si Maria Betania ay huwaran ng mataimtim na panalangin. Hindi na, wala na. Karaniwan pong napagkakamalan po si Maria de Betania na Maria Magdalena sa marami pong mga prosesyon at iba pang katulad nito. Ngunit kailangan po natin pag-ibahin na iba po si Maria de Betania at iba rin po si Maria Magdalena. Camarero, Pamilya Villano at De La Vega. Kapatid ni na Maria Betania at ni Lazaro na muling binuhay ni Kristo, huwaran ng pagbibingkod. Isang-isag po ni Santa Marta po ang isa pong basket, isang lalagyan ng mga prutas. At siya po ay tinuturing na patrona ng mga kasambahay. Camarero, pamilya ng yumaong Willie Samaniego, samahana ni Marvin Dala, Iilaw, Columbian Esquires. Santa Juana, la esposa de Cuso. Camarero, Ginoong Ruel Junicio at pamilya. Ang simbolo po ni Santa Juana de Cusa ay lalagyan po ng mga barya o kayamanan sapagkat siya po ay asawa ni Cusa, isang tagapag-ingat yaman ni Herodes. Santa Veronica, La Veronica. Nagpunas sa mukha ni Kristo na nalalarawan sa birang na kanyang dala. Camarero, Ginoong Danitan. Iilaw, Parish of St. Francis of Assisi, May Kawayan Credit and Development Cooperative. Maria Salome, Santa Maria Salome. Maria, ina ni Juan Asarian. Camarero, Ginoong Dante Palomares at pamilya. Sa gisag po ni Maria Salome ang insensaryo o ang insenso. Iilaw, Unified Catholic Charismatic at Light of Jesus Prayer Community. Sa Maria Salome po ang una po. Leope, Santa Maria de Cleofas. Maria, ina ni Santiago, Simon, Judas at Jose. Camarero, Pamilya Francia. Simbolo po ni Santa Maria Jacobe ang walis at sa Biblia po ay karaniwan po siyang tinatawag na Maria ang asawa ni Cleofas. Iilaw, Pamparokyang Sentro ng Catechesis. Ayun pala eh. Hinahanap ko yun. Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena. Kinikilala bilang isang babaeng naging disipulo ni Jesus matapos na mapagaling nito. Kabilang siya sa mga nasampanan ng krus at nagtungo sa libingan ng Panginoon. Partikular
Alagad din po sa may kawayan na dalawa po ang ating imahe ng Santa Maria Magdalena. Isa po para sa Biyernes Santo at ang isa naman po para sa Miyerkules Santo at Domingo de Resurrección. Camarero, Ginoong Pablo Dazo at pamilya. Iila, lingkod ng Panginoon, lectors, commentators. San Juan Evangelista, Ang pinakamamahal na alagad ni Kristo. Camarero, Ginoong Godofredo Trinidad at pamilya. Sa gisag po ni San Juan Evangelista ang pluma sa kanyang katayuan bilang Evangelista. Ama naming makapangyarihan, pinakasan mo sa pagpapakasakit ng iyong anak ang kamatayang bunga ng nilanang kasalanan, kinasabutan ng lahat. Sa aming pagkakawamis bilang tao sa iyong nagkatawang taong anak na si Kristo, ipagkaloob mo kami maging kanyang kaparis sa pagkabuhay na lulot ng iyong pag-ibig. Sa pagkabuhay ng kasalan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang naharapis na ina ni Kristo. Sancta Mater Estudagas, Precipicie Piches Flagas, Cor Meum Valide. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin, damayan ang iyong anak. Camarero, Ginang Marciana Abad at pamilya. Ang karo po ng Mother Dolorosa ng May Kawayan ay isa sa dalawang nalalabing karong bilang sa ating bayan. Iilaw, Parish Pastoral Council. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsayo po lahat at sama-sama tayo ng
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, alalahanin mo kami sa iyong awa at pagmamahal at sa iyong paglinang, gawin mo banal kaming lahat na siyang kailan, kaya't tuloy tumanang na sa inyong pakasakit na anak. Sa aming ginagawang pag-aalaala sa kanyang paglilibing, kami nawa ay mapaalalahanan na dapat na rin natin ilibing ang ating mga nagawang kasalanan upang pagsaluhin tayo sa lahat at higit sa pagkabuhay na kanyang itinatag bilang ating tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalaan hanggan. Amen. Magsinubo tayo. Nasasabi ni Yahweh, ako mismo ang mag-aanal at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastor ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa. Kukunin paalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kabuluhan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang lamon sa kabuluhan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ko ang nalalayo. Hihiluin ko ang natigay. Palalakasin ang mahihina. At pamatayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Kaya kinuha ng Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya sa Jerusalem. May dalang pabango, mga salang libra, pinaghalong nila at loob. Siya ang nagsadya kay Jesus sandali. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nalagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino. Ayon sa kawagalian ng mga Hudyo, sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang kalangan na dito'y may isang bagong hilingan na hindi pa napaghilingan. Yaman ko ay araw ng paghahanda ng mga Hudyo dahil sa malapit na ang paglilibing nito. Doon nila inilibing si Jesus. Magsinubo. Minarinig ko ako na kanina na nag-uusap sa bata na nagtatanong sa kanyang nanay, sino ang namatay? Sinagot po ng nanay, si Jesus. Nagtanong po muli yung bata, natin alam. Ano nga po ba ating pagkakaalam sa naganap ng paglilibing sa ating Panginoon Kristo matapos ang kanyang kamatayan? Sinagawa lamang po ang naaayon sa kaugalian ng mga Hudyo na hindi dapat nakabayubay sa krus ang isang tao at aabutan ng paglilibing. Nagkataon sa malapit na pinagpakuan kay Jesus ay narinig natin sa Ebanghelyo ni San Juan, may isang